nga, simulan na ho natin. Alam mo, itong mga nakaraang araw, ang balita paulit-ulit lamang po ang undas. Okay, pero isa pa hong niluluto ng ilan, ng lalong-lalo na ho sa social media at ang pautot palagi ng mga ilang anti-Duterte. Meron po kasing mga anti-Duterte na ho ngayon Anti-Duterte. Dati ho, ang mga anti-Duterte, mga pinklawan lang. Mga dilawan. Ngayon, sumama na ho ang ilang mga Marcos loyalist. Mga sumama ho sa pagiging anti-Duterte. Ewan ko ba, natetreten ba sila o sadyang yung mga vlogger nila ay binigyan ng extraordinary fund. Alam na natin kung kanino galing yun. Siyempre, yung natetrete kay Madam VP Sara Duterte. Okay, kaya eto na. Pag-usapan na ho natin, okay? Pag-usapan na natin. Alam nyo, isang araw ho, kagabi ata o tama nga ba? Kagabi o kagahapon, meron ho tayong napanood ng isang dating media na nasa ANC, okay? Etong media na ito ay nawala na ho sa ANC. Hindi ko alam kung nag-resign o nasibak. Hindi ko alam. Or kasama ho siya sa mga binawasan na empleyado. Kasi alam naman po natin nawalan ng franchise ang ABS-CBN. At marami ho sa kanila ang nawalan ng trabaho. At hindi ko nga ho alam kung itong maman to ay kasama ho ito sa mga tinanggal o nawalan ng trabaho. At kaya na lang ganun ang bitter sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Actually, pinanonood ko ho ito palagi. Alam nyo kung ba't ko lagi pinanonood? Para ho makita ko ho yung side ng mga pinklawan. Kasi ang dugo at nito tsaka dugo at buto nito ay halatang halata na sobrang anti-Duterte nito. Wala na hong nakitang maganda ito sa pamamahala ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di-discuss natin dahil ito ho siya, isa sa mga masasabi nating media na naging social media vlogger na ang ginagawa ho ay hindi ho nag-i-interview. Kung hindi ho ay nanghuhusga. Okay? Kasi iba ho yung nag-i-interview. Pag nag-interview ka, meron kang nais malaman, di ba? Nais matutunan. Okay? Pero itong maman to, hindi ko alam kung nag-interview siya para may matutunan o nag-interview siya para may gisain, para magkaroon siya ng content. Hindi ko ho alam pero kayo na ho ang humusga kasi habang pinanonood ko ito, ako ang nababastusan ho sa kanya. Sa totoo lang ho, nababastusan ako bilang kunwari ako ho yung maging guest niya doon. Nakakabastos ho yung ginagawa niya. At habang pinanonood ko, sabi ko, napakawalang nito. Hindi ko alam kung sadyang bitter ba itong tao na ito o sadyang talagang negatibo lang sa buhay. Si Christian Esguerra ataya. Naku, natumbok mo John Smith. Tumbok mo. Kasi ho, eto panoorin ho natin alam nyo, maganda yung sinasabi ni ang in-interview niya ho dito dating si secretary na dati ring general ho ito actually nakasama ho ito during the senatorial campaign pero alam ko hindi ho ito hindi ho ito yung tipo ng oo lang ng oo kay Pangulong Duterte. Okay? Kaya panoorin ho natin ipapakita ho sa inyo at ipaliwanag ho natin kung bakit sa tingin ko, aking opinion laang, parang hindi ho siya nag-i-interview. Parang ho siya nag-imbita ng guest para ho idiin yung kanyang gustong mangyari. Pasok. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First podcast. Today is November 2. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ito po yung paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo. So as promised, yesterday I announced po kung sino po yung guest natin for tonight. Pasensya na po, medyo na-delay yung ating programa ngayon dahil nagkaroon po tayo ng konting technical issues and fortunately, thank God,
naayos na po siya. Okay? Pag-uusapan po natin ngayong gabi, meron po isang viral post yung dating DILG Secretary. Kung naalala niyo po si Mr. Rafi Alunan. Okay? So meron siyang warning. Sabi niya, we're in a dangerous period and China is bent on going to war. Actually, natanggap ko to a few days ago. I think it was my mother-in-law who sent the screenshot to me. Tapos nakita ko, pinag-uusapan siya online. And I think this is a good opportunity for us to better understand kung ano po yung nangyari dyan sa South China Sea. In particular, dito po sa West Philippine Sea. In the face of... Sabi niya, to better understand daw. Ibig sabihin, kaya niya in-interview is supposedly to know, to gain knowledge. Okay? Pero panoorin niyo ho, at ako, at tingin ko, hindi niya in-interview to gain knowledge. Kung hindi para gisain. Iba ko kasi yun eh. China's growing assertiveness, no? Talagang laganap yung pambabuli ng China. Sabi ni Price Tag, napanood ko yan, sir, barado siya kay Secretary. Oo nga eh. Pero ang pinalabas niya doon sa mga subscriber niya, na high blood daw si dating Secretary Alunan, ha? Pero hindi ho eh. Barado ho siya. Sunog, ika nga. As in sunog. And pag-usapan natin kung tama ba at meron bang kulang at kung ano man yung kulang dito po sa response ng kasalukuyang administrasyon dito po sa sitwasyon dito sa West Philippine Sea. So without further ado, I'd like to welcome to our program. I'd like to welcome si former Interior Secretary Rafael Alunan. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi sa iyo, Christian. Thank you for inviting me. Baka manibago kayo kasi the last time we spoke, nasa ANC pa ako, no? And I think thank you, Christian, for before inviting the me. elections. Okay. Sige. Do you hear me clearly, sir? Malinaw po ba yung dating ko sa inyo? Yeah, choppy, napuputol, but it's okay now. Okay. Sige, pag-usapan natin, no? Ano po ba exactly ibig sabihin nyo rito, no? Because a lot of people were very interested at the very least. And of course, marami na alarm. Nung nag-post kayo sa Facebook at sinabi nyo, we are in a dangerous period and China is bent on going to war. Okay. Una sa lahat, yung ganyang naratibo na we are in a very dangerous hindi ho na tinatanggap ng AFP yan sa kasalukuyan. Lalong-lalo na po ang ating Coast Guard at actually meron nga silang bagong pinalabas ngayon na balita na hindi daw hahantong sa gera ang nangyayari dito sa China. Ngayon, nung sinabi at pinaliwanag ng ilang mga vlogger, lalong-lalo na po si Sas Rogando Sasot, na delikado itong mga nangyayari na ito, tila sinisi pa ng ilang opisyalis natin ang mga vlogger at sinasabing nagpipirmongering daw. Alam ko ibang pirmongering ang ginagawa ni Sas, pero pirmongering na para tinatakot daw na para hindi ang pinalalabas nila ang mga vlogger daw na hindi sumasang-ayon sa kwento ng Amerika, na hindi sumasang-ayon sa kwento ng ilang mga opisyal, parang kami daw po ay pro-China na. Okay? Yan ang sinasabi nila. Kesyo, sinasabi nila nananakot daw kami at ayaw lang namin daw depensahan ang Pilipinas laban dito sa China. Hindi ho yun ang gusto nating palabasin. Ang sinasabi lamang po nating paulit-ulit ay dapat maging careful ho tayo. At dahil ho, delikado ho. Dahil remember, meron ho silang inilabas. Ipapaliwanag ho ni Alunan yan. May nilabas ho ang China na ang kanilang projected na date para sa isang gera ay 2025. May inilabas pong ganyan. At ganun din naman po ang Amerika. Pero nagtataka nga ako, bakit itong mga opisyal natin, tila ang sinasabi, kami daw mga hindi sumasang-ayon sa Amerika ay ang nagbibigay ng takot sa tao. Ngayon, biglang nag-post itong si dating Secretary Alunan at nag-post siya na sandali, medyo delikado na nangyayari. Kaya ngayon, etong si Christian Esguerra
ewan ko kung tinatanong siya o nanananong. Magkaiba ho yun eh. Tuloy natin ha. Ano yung basis? Well, the basis has to do with the analysis of global security analysts. Since 2 years ago, they've been talking about the possibility of China advancing its timeline for war from 2030 to 2027. Sorry, correction pala sa sinabi ko kanina, hindi 25, 2027. Okay, mamaya yung darating tayo doon sa 2025. So yan po ang projection. Okay, yan po ang sinasabing projection. Recently, the global analysts have been talking about as early as 2025. Yan. So sinasabi, medyo dahil sa bilis ng panahon, yung supposedly 2027 mukhang mangyayari sa 2025. Ayan yung sinasabi ni Secretary Alunan, dating secretary. And the reason for that is because notwithstanding the freedom of navigation operations by the United States and allied nations in the South China Sea, China is becoming more belligerent. Yung bang ang attitude wala akong pakialam sa ginagawa ninyo. Itutuloy ko yung gusto ko yung mangyayari. Tapos in the case of the Philippines, the coercion and the harassment by the Chinese Coast Guard has been intensifying. And basically parang goading us into fighting them. Or one can interpret it as saying goading the United States through the Philippines, no, as using. Okay, medyo nawawala lang si Secretary Alunan, and then hintayin natin, no. Maganda kasi pinag-uusapan natin dito, no. We're very interested also dito sa konteksto na ito. It's not the first time that we heard that China is actually preparing to go to war. Yung binabanggit na timeline na 2027, and it's not the first time that we heard about it. Pero tingnan. Yan ang problema. Buti pa tayo, narinig na ho natin. Siya first time lang daw niya. First time lang niya. Ako, tanungin ko ho kayong na mga nanonood dito. First time nyo lang ho ba narinig yan that there is a global security na grupo, na analyst na sinasabi ang projected 2027? Di ba hindi ho yung first time na inilabas natin dito yan? Yan ho yung sinabi ho na ni Sas Rogando Sasot, di ba? Kasi yan ho ang pinag-uusapan. Yan ang hirap. Tama ka dyan, Drogon. Hindi nag-research bago magtanong. May mga ganyan talagang house show na. Ang laki ng problema nitong maman to. Yan ang problema eh. Pasok ka ng pasok sa isang eksena, ang lakas mo makabintang. Mamaya papakita ko na itinuturo niya si Pangulong Duterte. Kita ninyo hindi man lang siya pala nagre-research. Natin kung meron mo talagang basehan pagdating sa action. And then you also need to understand na baka naman may mga nagsosow din ng fear regarding this issue. Ayan, yan ang kanilang yan ang kanilang tinatanim, pinoproject sa tao na yung mga nagsasabi na keso magkakaroon ng digmaan nagsoso lang daw ng fear. Tandaan ho natin, yan ang problema ho kasi sa mga taong hindi marunong mag-research. Katulad nitong mama na ito, sa tingin ko. Bakit kanyo? Hindi ho kasi natin nagsasalita na magkakaroon ng posibleng awayan, hindi ho natin yun kinuha galing sa hangin. O di kaya opinion lang ng mga vlogger. Hindi ho yun. Yun ho'y pag-aaral. Actually, meron pang ang sinulat ang Amerika tungkol dyan di ba? Kung maaalala ninyo, di ba? Kung maaalala ninyo, ipinakita yan dati dito sa channel na to. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mama na to, naturingan pa man din tong dating taga-ANC, hindi man lang niya na-research yun. Pambihira, oo. That's why I'm very interested kung ano yung perspective dito ni Secretary Alunan.
siya. Nandiyan na ulit si Secretary Alunan. Sure. Ayan, sir. Okay na. Okay. Oh, sige. Christian, pasensya na. Kasi yung connectivity namin dito sa where I am, sa Muntinlupa, has been very spotty. Okay lang, sir. Malinaw kayo ngayon. Malinaw na. Okay. Ito okay. Saan ako naputol? At what point? Hindi, binanggit nyo yung based on analysts. Sinasabi nila na pwedeng advance yung timeline from 2030 to 2027, tapos sabi niya 2025. Ang tanong ko ganito, no? If it's true that China is bent on going to war over what? Taiwan or South China Sea or both? Actually, you have to see it from the standpoint of the geopolitical goal of China, which is to be the next superpower. And the only way for them to be that is to get the United States out of the way in South China, in the South China Sea area, and to be more precise, the Indo-Pacific region. And nag-umpisa ito, yung kanilang belligerence, as far back as the 70s, when they began gobbling up the islands near Vietnam in the Paracels. Ayan ang linaw niyan. 70s pa nagsimula yung ginagawa ng China. Tignan ninyo kung paano babaluktutin ito ni Christian Isguera at ilalagay sa responsibilidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Panoorin nyo. And then in the 90s, kinuha nila yung Mischief Reef. And then in 2012, they wanted to get Scarborough. Between... Ayan puno ng ebidensya si dating Secretary Alunan. Okay? Ngayon, sinasabi niya, ito yung unang kinuha noon. Ito yung pangalawa. Ito before pa, di ba? Ni kay Pangulong Duterte. Pero tingnan ninyo kung paano babaluktutin itong isang mama na ito. 2012 to the present, they built 3 artificial islands that have become military fortresses, and then 4 other military outposts also in the Spratlys to support those 3 major fortresses that have missiles, no, to support their air and naval assets. Ang linaw nun, nakalimutan ata nitong si anti-Duterte na si Isguera, na nakalimutan niya ho ata na nung panahon ni Pinoy, meron na ho nangyaring stand-off dyan. Diba? Nakalimutan niya ho ata yun. Akala niya nagsimula lahat kay Duterte. In the area. So now you tell me, and anybody will probably, any fellow out there in the street that gets to know this information will probably ask, why is China doing that? Ano bang purpose niya? Secondly, dito sa Pilipinas, ang daming mga reports of infiltration of PLA operatives, spies, masquerading as POGO workers, tourists, students. They have been reported by media. Lumalabas yan from time to time. And then in 2020, Senator Lacson and Senator Gordon talked about information that they were receiving, that there were at least 3,000 PLA operatives or People's Liberation Army operatives in the Philippines. And when you get to hear also from subdivision owners or residents that there are the Chinese laboratories operating, Shabu laboratories operating there, or Chinese cells that have been broken up because they have high-powered weapons. Recently, last week, it was reported in social media, in this media site called Billionario, that 6 Chinese nationals were caught with high-powered firearms with 2 of their security personnel, local security personnel, and with badges that said sniper team, blasting team, machine gun team, etc. So you get to ask yourself, why is this happening?
For what purpose? Certainly, there are no good motives here. There's got to be only bad motive. Now, when I was talking to some people who are still alive, they went through World War II. They said, what's happening today is no different from what we experienced in just before World War II, when the Japanese were infiltrating the Philippines. They were shopkeepers, they were gardeners. Alam mo, ang ganda sana ng paliwanag po ni Secretary Alunan ho dito, di ba? Kasi dito, alam mo, sabi nga nila, may wisdom na makukuha ho, lalong-lalo na dun sa mga nakakatanda. Bakit ho? Meron ho silang karanasan noon, di ba? At bilang matagal na nagserbisyo ho ito si dating Secretary Alunan, alam niya ho yung dating itsura ng Pilipinas at ngayon. At may mga kinausap nga daw ho siya din na mga nabuhay noon, na matatanda na rin po siguro, bago ho nagkaroon ng Japanese occupation noon, ito daw mga Japanese, mga nagpanggap lang na mga ordinaryong mga mamamayan. Okay? Ngayon, yan daw ang nakikita nila. May mga Chinese worker. Okay? At sa katunayan, si Lacson nga daw, meron pang sinabi, may intel daw siya, na meron na mga Chinese operative na naandi dito. Di ba ho? So, in other words, ang tinutukoy niya dito ho ay nakapasok na ho dito sa atin na dapat tayong maging aware. Okay? Yun yung babala na sinasabi ni dating Secretary Alunan at gusto niya sanang sabihin sa mga kinauukulan na dapat may gawin na ho tayo dito sa mga spy, mga nandito ho na mga Chinese worker. Yun yung sinasabi niya. Pero tignan nyo tignan ninyo ang hihirit nitong anti-Duterte na media na ito. Sleeper. No, parang ganun yung idea. Hello, sir? Trader. Medyo spotty lang. Can you hear me, sir? Can you hear me? Yung pala, they were members of the Japanese intelligence. Teka lang medyo nawawala si Secretary Alunan, no? So, ayan. Balik natin uli siya. Ayan. Yeah, I can hear now. Ito sir, yung tanong ko, no? Although we caught what you were talking about, no? Sabi niya, nakausap niya yung mga buhay pa ng panahon ng Hapon, and then the situation is basically the same dito sa binabanggit yung infiltration ng PLA tsaka Chinese spies, no? Can you hear me, sir? Tayo nating mag-improve yung internet connection. Napuputol ka, Christian. I'm sorry, napuputol ka. Oo. Eto sir, malinaw na po ako. Can you hear me? I don't think you're the problem. I think I'm the problem here. My connectivity is the problem. Okay I'm na, sir. I'm changing positions. Okay. Oo, nagkaroon tayo ng instant house tour nyo. Nakikita namin yung bahay nyo. Naging instant house tour tuloy. Eto sir, yung gusto ko itanong sa inyo. No? Can you hear me now? Oo. Yes. Okay, eto. Pasensya na po, no? Kailangan ko itanong to sa inyo, no? Sa tingin nyo, how much of the situation now with China, kumbaga, it's growing, it's becoming even more belligerent, no? Mas binubuli yung Pilipinas. At sabi nyo, nagkakaroon infiltration ng People's Liberation Army tsaka mga spies masquerading as pogo workers dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, eto na. Handa na kayo. Biglang kakabig to. Tingnan nyo Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan, biglang kakabig tong mama na to. Tingnan ninyo. Taken together, no? Sa tingin nyo, how much of this situation that we're seeing now is caused by the former administration? Kita mo? Biglang kumabig yung mama. Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan. Dati pa ito. Mula noon, eto na yung nangyayari. Eto na yung mga intel dati pa. Okay? Tapos biglang itong mama na to, biglang sabing, ano sa tingin mo yung contribution ni Duterte?
At hindi niya isang beses lang niya sasabihin, uulitin niya pa yan. Halatang gustong maidiin eh. O, tuloy. Former president na talaga naging No. very, very friendly sa China. No, I don't think so. This has been going on for years. Ayan. I don't think so, sinabi niya. Hindi, matagal na itong nangyayari. O, ayan ha, mula sa tignan ninyo ha, reaction nitong maman to, hindi nakikinig. Itong maman to, medyo rin to eh. Sabi ko sana hindi ka na lang nag-interview, di ka rin naman pala nakikinig eh. Nagbigay ka na lang sana ng opinion mo, nag-vlog ka na lang. Next time, huwag ka na mag-interview, di ka naman makikinig eh, anak ng wewe. This has been going on for years. We've been very lax. Ang problema sa ating gobyerno, regardless of the administration in charge, we are easily infiltrated because our people are either incompetent or corrupt. Paano nakakapasok itong mga ito? Saan dadaan muna? Immigration, di ba? O tapos sino nag-escort sa kanila? Yung mga pulis Oo. o yung mga ex-military. Eto na, pinapaliwanag na kung paano nangyayari. At hindi lang, sabi niya dito ha, at hindi lang nangyari ito panahon ni Pangulong Duterte. Even before. Tingnan nyo, kakabig na naman ito ha. Walang kinalaman yan sa sa incumbent administration. Ano yan? These guys are mercenaries. They're doing this for money. And there's lack of patriotism there. And So yung sinasabi niyang mga corrupt na opisyal ng gobyerno, it doesn't matter kung anong administration. Yan ay nangyayari dahil corrupt talaga sila. Okay? Maraming nakalusot nung panahon ng mga Aquino, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Duterte. Gayon din. Pero itong tingnan mo itong anti-Duterte na mama na ito. Ewan ko ba kung dahil ba nawalan to ng trabaho during sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ito ganyang dumaldal. Tuloy. on top of that, there is no supervision at all. The gatekeeping is terrible. No? And this is a problem that is experienced by all administrations, including ours during the time with President Ramos. That's why we Tingnan mo, pati siya, inamin niya. Kahit nung panahon ni Ramos, yung sa administrasyon na kung saan ako nagsilbi, ganun na ang nangyayari dahil may mga korap sa ilalim. Anak ng wewe. Ito na, isang opisyal umaamin na. Before, kahit pa panahon niya, inaamin niya na. Tignan mo, sasagot itong anti-Duterte na media na ito. took a house cleaning campaign. But I don't think that was continued on a systematic basis by succeeding administrations. Kaya here we are, no? What I'm trying to say is this. If you read the security papers of the United States, Nagpo-post pa siya ng mga comment. Yung mga amuyong niya. Yung mga aktivistang nasa channel niya. Ayan na, oo. Hindi nakikinig yan ang problema Alam mo, sa totoo lang, dapat makinig ka. Ang hirap sa'yo, sarado na isip mo. Ang gusto mo lang, madiin ang maidiin si Duterte. Hindi mo gustong matuto. Anak ka ng weteng. O, tuloy. Japan, Australia, Canada, they're very alarmed at the actions of China, and in tandem with Russia. No? And then if you get to listen very carefully to President Marcos, Secretary Teodoro, Secretary Ed Año, they're quite alarmed. They're raising the alarm about the escalating tensions in the South China Sea, and all of these harassments and coercive behavior of China. And the question now is the leadership harnessing the whole of government to be aligned with that thinking, to prepare ourselves better for worst case scenarios that may come our way. And if the global security analysts are correct, that trouble is coming our way in this region within the next 2 years or so, then what are we doing? What are we doing to protect our populace, our Yun ang kanyang punto dito.
start momentarily.